Lenny as next DepEd Secretary? Talaga ba? Ang sabi, Lenny as next DepEd Secretary. Bakit? Unang-una guys, alamin muna niya ang diferensya ng nerve sa vein. Oo. Tapos alamin niya kung kailan yung totoong date ng World War II. Yan. Tsaka alamin na muna niya ang diferensya ng electric current sa water current. Oo. Mahirap na. Baka mamaya kung ano-ano ituro sa mga bata, guys. Ano nangyari? Kasi former Vice President and ang buhay chairperson at attorney na lang ngayon, dati former VP. VP pala, VP. Anyway, is currently trending on X following the remarks fired by First Lady Lisa Araneta Marcos against sitting Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte in a promo teaser for an upcoming interview. Kailan ba lalabas ang interview na yan? But anyway, amid the flowery exchange of views from supporters of 3 political camps. 3 na talaga ngayon, guys. Alam niyo mga kotse, eto ako I'm happy na 3 na yung pinagpipilian natin. Masaya na ako dyan. Kasi dati 2 lang. It's either admin, tsaka dilaw. Or either dilaw, tapos anti-dilaw. Ganun lang before. At least ngayon 3 na. Happy ako dyan. Kasi, mas marami kang pwedeng pagpilian. Anyway, amid the flowery exchange of views from supporters of the 3 political camps, a netizen floated the idea of President Bongbong Marcos getting Robredo as the new DepEd chief replacing Duterte. What the heck? Kung sino man tong netizen na to, kung sino ka man, Diyos ko talaga, huwag ka muna sana kunin ni Lord. Sana nabibilaukan ka sa kinakain mo ngayon. Sana nakagat mo yung dila mo ng mga 3 beses. Sana natapilo ka ng mga 4 times. Ganyan. Kung sino ka mang netizen ka, marang awa mo na. Sana gamitin mo naman brains mo paminsan-minsan. Kung sino ka man. Kakampings quickly warmed up to the suggestion, saying their champion is highly qualified for the position, while others disagreed, telling them to leave the ex-leader alone. Actually, may nag-comment sa akin yan kanina. Doon sa Facebook page ko. Sabi niya, leave Lenny alone or something, ganyan. Comment ako, sabi ko, anong pake mo? Ba't niyo ako diniligtahan sa wall ko? Mga hayop kayo. Ako? Didiktahan niyo ako sa wall ko? Hindi niyo nga ako madiktahan sa live stream sa wall ko pa. May iba lang akong kwento. Isang beses may nag-comment, sabi, dapat ang kino-content mo yung hindi anti-digong Dapat ang kino-content mo yung mga achievement ni Bongbong Marcos. Sagot ko, pake mo. Hindi akong pakialaman sa kino-content ko. Hindi ko naman pinapakialaman mga buhay nyo. Anyway, huwag na lang siyang pakialaman, sabi. Duterte supporters expectedly slammed the proposal, with one citing her very high trust rating and approval ratings in recent surveys. Well, alam niyo mga kotsero, ito yung ko dyan ito yung kinuwento ko na sa inyo to Pag si Sara nasa survey, I think it's a very slanted survey. Not for anything else. Hindi dahil sa ayoko kay Sara or ayoko na pala kay Sara. Hindi dahil doon. Hindi dahil sa ayoko na kay Sara for whatever reason. Basta kung titignan nyo kasi, yung numbers niya are highly skewed. Skewed ibig sabihin may pinapaboran. Bakit? Kung papansinin nyo, halos lahat ng survey niya, mapa presidential election survey, yung trust rating, approval rating, etc. Laging mataas sa Mindanao. Ngayon sa akin mga kotsero, walang problema yung kung talagang buong Mindanao tiwala sa kanya. Kaso nga lang, really? Sweep mo ang buong Mindanao? Sweep mo talaga ang buong Mindanao? As in, meron pa ako nakita survey nung nakaraan, di ba? Pinakita ko rin sa inyo.
Sa survey, Mindanao nasa 98% in favor of VP Sara. Sa trust rating bilang DepEd Secretary yata yun. Sa trust rating. Sabi ko, really? 98%? Di ba? Tapos ang una kong tinanong, saan kaya kinukuha yung sample nito? Parang hindi ano eh. Ewan ko lang hindi ko ginajudge yung mga survey companies. Pero really? Usually kasi 1-2. Yung sa sample size nila, usually 1-2. So, I would assume 400, 400, 400. 400 sa Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao. Yun yung assumption ko. Tapos dapat kalat yun. As in kalat-kalat. Kalat-kalat dapat yun. Ngayon, napaisip ako. Kasi yung sa Luzon, Visayas, mukhang okay naman. Mukhang distributed naman ng maayos kasi yung iba sobrang pabor, ibang region sobrang pabor, yung iba hindi. So mukhang ano naman mukhang okay naman. Pero pagdating sa Mindanao talaga, hindi ko naiintindihan kung bakit. Hindi ko alam kung kalat ba sila or kino-concentrate lang nila sa isang lugar or kino-concentrate lang nila sa regions palibot ng isang lugar. Naisip ko lang naman. Ang ginawa nilang basis, bakit daw si Leni Robredo ang magiging DepEd Secretary? Hindi naman daw siya most trusted at mababang approval ratings. Totoo, I don't like it. Kaya ayoko nga siya maging DepEd Secretary. Pero hindi ko siya gustong maging DepEd Secretary dahil, number one, not because of her approval ratings. I don't even want her to be in any cabinet position. Kahit hindi DepEd. Bakit? Ano sinabi ni Leni kay PBBM? Marcos has no one to blame but himself for the dismissal of his election protests. Oo, kahit alam naman natin lahat na nandaya talaga sila. Nandaya yung dyan yung COMELEC ni Panot. The choice of pilot provinces was made by protestant Marcos himself, etc., etc. Sabi ng abogado ni sabi ni Leni, it was a personal choice. Nobody dictated upon him to choose them. Now that he was proven wrong, Marcos now wants to change the rules so he can keep fanning the flames on his unsubstantiated allegations. So, ayun. And ano yung nangyari sa Ano yung nangyari sa 2016 elections? Alam naman natin mga kotsero na magic ni Smartmatic yan. Bakit? Ngayon may kaso si Bautista, di ba, sa States? Kasama si Smartmatic. Money laundering kasama. Sa States ang kaso niya, hindi sa Pilipinas. Yun nga naging basis ng yun ang naging basis ng COMELEC para i-disqualify si Smartmatic. Yung kaso ni Bautista sa States. Kaso nga lang, ang sabi ng well, I would have to agree with the Supreme Court. Not only because I want to be a lawyer someday. Pero I would agree with the Supreme Court dahil medyo may pagkakamali talaga si COMELEC doon na hindi man lang nila pinayagan na mag-bid si Smartmatic. Oo. Doon yung pagkakamali ni Supreme Court. Dapat pinayagan muna nila mag-bid. Ni COMELEC pala, sorry. Doon nagkamali si COMELEC. Dapat pinayagan nila mag-bid si Smartmatic. Tapos from there, saka sila nag-desisyon kung i-disqualify ba or hindi. Pwede naman nila i-factor yun sa decision nila. Let's say after ng submission ng bidding, etc., etc. Tapos i-decline nila yung kay Smartmatic. Sabihin nila, with the ongoing litigation against Smartmatic, we find that Smartmatic is not not capable or will not be whatever. Kasi may ongoing litigation. Pwede naman yun. Kaso yun nga, nagkamali si COMELEC doon. Hindi niya pinagbigyan. Pero kaya tingnan nyo mga kotsero, eto, tingnan nyo doon sa decision ng Supreme Court, hindi nila in-invalidate yung pag-award ng COMELEC kay Miru. Hindi nila sinama.
Pwede naman nilang sabihin na, okay, dahil ginawa nyo to, invalid yung award nyo ng ng contract kay Miro Systems. Hindi na invalidate. So, I guess the Supreme Court saw something na, okay, may dahilan kung bakit hindi natin dapat in-invalidate ito. But anyway, nangyari na. Going back, eto na nga, Robredo. So, binida-bida niya yung pandaraya nila. Gumanon nga, no? Nagyabang-yabang tungkol dun sa Smartmatic tsaka sa pagkapanalo doon niya. Medyo yumabang. Sabi, tatalunin ko si Marcos sa eleksyon. Round 2. Oh. Robredo prefers beating Marcos in polls instead of disqualification. Alala nyo kasi during that time na nag-file si PBBM ng ng mga COC niya. Nung nag-file siya ng COC niya, ang daming disqualification cases. 6 yata yun o 9. Pinapa-disqualify siya. Dinaan sa volume eh. Dinaan sa dami. Siguro niisip naman nagpe-petition, sige daanan sa dami para mo ang credible. Hindi naman ganun yun eh. Iko-consolidate lang din naman yun. Oh. But anyway, so na-consolidate nga siya, di ba, into 2 complaints na hinati sa dalawang division ng COMELEC. Yung first division kay Buangson na naging issue rin. Di ba? Yung kay Ferolino. Naging issue yun, yung kay Buangson. Tapos, yung isa, yung kay, I forget who the ponente there was. I forget. But anyway, so yun na nga. Sabi ni Lenny, yabang pa eh. Walang disqualification. Para saan pa? Tatalunin din naman sa eleksyon eh. Humina. Nang hina sa survey. Ano nangyari? Ito na yung nangyari. Nung humina sa survey, ito na ang naganap. Binirabira na. Robredo roasts debate absentee Marcos. A leader shows up in the most difficult of times. Ay, may ganun. Oo. Di ba yung niya, dyan umiikot yung pagiging niya, yung kampanya niya, yung laging, ako yung una on the ground. I'm always on the ground. Ganun. Yung number 1 ingredient din ng leadership aside from character is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. Ganun siya. Kailangan kaya mong masagot kung anong issues ang ilaban sa'yo. Hindi ka magtatago. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa'yo. Ay, siyempre, well, alam nyo, eleksyon eh. So, kailangan mo manira. Eleksyon eh. Di ba? Kailangan mo magsalita ng kung ano-ano. Tulad neto. Marcos, 203 billion tax debt. Proves he is unqualified. So, sabi niya. March 20, 2022. Alala niyo yan? Yung kwentong barbero ni Attorney Carpio. Kwentong barbero lang yan. Alam niyo kung bakit? Wala namang yun eh. Walang basis eh. Siya lang nag-compute nun eh. Siya lang nag-compute. Hindi BIR ang nag-compute nun. Siya lang ang nag-compute nun. Sinulat niya sa kanyang article at presented it as, factual. Pero siya lang yun. Walang ibang nag-compute dun. Sabi ni Lenny, Vice President Lenny Robredo took a swipe at her fellow presidential candidate, former Senator Ferdinand Marcos Jr., for the latter's failure to settle his family's 203 billion estate tax debt to the government. Usong-uso yan nun eh. Yung 203 billion na yan. Nakakatawa pa yan kasi nung sumabog tong issue na to, inonta ko yung headquarters, campaign headquarters na PCO na ngayon. Inonta ko sila. Sabi ko, may sagot na po ba tayo dito? Real talk, this really happened. Tarang sagot dyan. Sabi ko, paano kapag tatanggol nung manok ko dito sa estate tax? Paano ko gagawin yun? Di nag-research na lang ako ng sagot. Nag-research ako ng sagot. Ni-livestream ko siya. Pag-research ko ng livestream, siguro mga after 1 week, may sagot na rin si campaign headquarters.
Pareho lang kami ng sinabi. Nilagyan lang niya ng legal terms, yan. Tulad ng obiter dictum, etc., etc. Mga ganun. Pero pareho lang kami essentially ng sinasabi. See? Dati pa sila umaasa sa vloggers. Hanggang ngayon ganun pa rin. But anyway, so yan, yung 203 billion na yan. Ito pinakamatindi guys, sa palagay ko. Sa palagay ko lang naman. Ito yung pinakamatinding paninira na ginawa ni Leni Robredo. Naalala niyo pa ba to? Marcos behind my daughter's fake lewd video. Uy, grabe. Naalala niyo pa ba yan? Yung gumawa daw si PBBM ng ng corn video. Tapos featuring anak ni Leni. Dinamay pa yung anak niya sa paninira ng kampanya niya. If I'm not mistaken, hinanap natin yung real time eh. Nagla-livestream din ako noon, pinakita ko sa inyo kung paano makita. O tapos, ano yung itsura doon sa video? 0 of 0. Di ba pag nanonood kayo ng YouTube, halimbawa ngayon, tingnan nyo, sa ilalim, di ba parang meron linya kung gaano kahaba na yung pinapanood nyo sa video. Dapat nakasulat doon kung gaano kahaba yung video. Kung 2 minutes siya, nakasulat doon 2 minutes. Kung 5 minutes siya, nakasulat doon 5 minutes. Makikita mo yun sa ilalim ng video, di ba? Sa YouTube. Yun, wala. 0 of 0. Ibig sabihin, wala naka-upload. So sila ang gumawa ng fake news. Nagpeke sila ng ganito, ng lewd video featuring, quote-unquote, anak ni Leni Robredo. Bakit? Para pagmukhaing inaapi at sinisiraan lang si Leni Robredo. Really? You think this person is qualified to run DepEd? She cannot even run her own office properly. Nung siya yung VP. Niyayabang nila yung highest COA rating, etc., etc., as if walang findings. Diyos ko. After all that, mga kochero, after all ng paninira, after all ng kung ano-ano sinasabi niya, for the whole term niya na as VP, sinisiraan niya si PBBM. Maski nung kampanya, sinisiraan niya si PBBM. After all that, anong sinabi niya recently? Robredo speaks at DOST forum, says she's open to working with government. Tigas naman ang mukha nito ni Leni. Nag-around the world ka pa para siraan si PBBM. Nagsispeak itong si Leni Robredo tungkol sa disinformation daw ng Marcos administration. Nasa pamamagitan daw ng disinformation kaya siya nanalo sa eleksyon itong si PBBM. Tapos magsasalita siya, ay open naman ako maipagtrabaho. Kapal naman ang mukha nitong babae. The audacity. Keynote daw siya ng DOST for its first National Mental Health Research Symposium. Which made me, bakit niyo inimbita si Leni Robredo of all people? Kung mental health, bakit si Leni? Robredo referred to officials of the agency's Philippine Council for Health Research and Development and mental health experts as people who, like me, want what's best for the country. It's an honor to be invited to this very important conversation and to take part in the collective efforts of to change the landscape of mental health in the country. Na-invite siya kasi dahil sa angat buhay. Pero hindi si DOST ang nag-invite sa kanya. Nag-invite sa kanya si PCHRD na pinamumunuan ni Jaime Montoya, kung sino man to. Sabi niya, paglilinaw sa mga alingaw-ngaw, breaking the stigmas in mental health. Siya raw yung nag-invite tong si Jaime Montoya. A simple answer to that question is even before she became the vice president, she was already very much involved in the programs related to mental health, blah, 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 etc., etc. Really? Wala kayo nakitang iba na mas credible magsalita tungkol sa mental health? Really?
Si Lenny talaga yung naisip niya. It has to go beyond politics daw, sabi. Walang politika dyan, mental health yan eh. Well, you cannot avoid it. Sana hindi nyo siya kinuha kung gusto nyong beyond politics. Kasi whether you like it or not, si Lenny Robredo is a very stigmatizing person. Is a very divisive person. Or persona. I mean, not as a person, but the persona. Yung image na binuo sa kanya ng mga dilawan is very divisive. Panahon pa lang ni Digong, ganyan na, divisive na. So ayun mga kutsera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?